Good morning. You know. Good morning, Philippines. Ganun. Ayan. Good morning, Philippines. Hello, world. It is 7:45. 7:45 and araw ng Wednesday, May 8, 2024. So, yeah, kararating ko lang. Pero nakapag-in naman na ako. So again, I'm Oscar. This is Millennial Memo. Personal stories of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. So previously, yesterday, we addressed minor issues regarding the bugs that we have encountered. Today, hopefully, or kagabi, na-push nila yung update sa codes kasi yun nga may mga bugs kaming nakita eh. Anong bugs yun? Yung nagro-roll back and then nag-auto approve, nag-roll back, may mga logins na hindi naman nag-login, may mga history ng ganun eh. So I hope that our dev were able to address those issues. And also, nag-chat sa akin yung account manager ng dev, no, that slowly he will be pulling out some of his members, no, and ang matitira dyan is 3 dito sa amin. Okay, well, there's no problem with that. I think we can accommodate the shortages of manpower kasi technically we have deployed naman the systems. The problem now relies on the user acceptance, user utilization, and the bugs that they could that they can find accidentally makita, no? And aside from that, I think smooth flowing naman siya, though there are minor changes, minor updates na daily naman ginagawa ng paraan, ina-update, tinutulungan yung mga users, tinutulungan yung mga concerned mga concerned offices, no? So yeah, that's it. And also, ang matitira yata dyan is 3 na list. The one who is handling the accounting, the finance committee, the one with the handling the procurement, and the one who's in charge of the income and collection. So but again, sabi kasi ng account manager si Regel, di-deploy na yung sa HRIS this week, next week. Ngayon sana is ma-receive na natin yung mga application servers na gagamitin, no? So yun, that's the activities and previous activities ng ICT, no? So and also kahapon nadaan lang naman ako dito sa office sa and then tinawag ako ng isa naming kasama sa trabaho, asking me what's happening on the papers that we have recently forwarded to the office of the City Human Resource Management Officer. To be transparent with you, it's all about the creation of positions, no? But sabi sa akin, sir, baka pwede mo naman kausapin si admin or si HR about the creation or posting of the items. Sa akin kasi, I was
not totally tired, but I accepted the fact that, and upon realization and based on my observation, the more that I look for it, hinahanap-hanap, inaasam-asam, the more na iniisip, parang mas lalong tumatagal. That's why, sabi ko sa kanya, wag na tayo mag-follow up, kasi baka madismaya lang din naman tayo sa mga kasagutan, di ba? Mga ganung bagay. Ito, wala naman ng problema. Wala nga naman kasing problema na mag-follow up. And the scenario will always be that pag hindi ka nagtanong, the answer will always be no, di ba? Pero ako kasi sa part ko, I realized that the more na hinahanap-hanapin, though napaka-hypocrite ko naman kung sabihin kung hindi ko kailangan yun, napaka-hypocrite ko din naman sabihin na hindi ko kailangan ng higher compensation, no? Lahat naman tayo kailangan yun. Pero based on my experience nga, that as I look for that, as I ask for it, as the more that I ask, request, mas mas para pang tumatagal, no? So, sinama ko na lang siya, sabi ko sa kanya, kuya ka ako, sasamahan kita pero hindi akong sasalita. Ikaw na lang ang kumausap kay ma'am. Sinama ko, hindi ako kumikibong ganyan. Pinapahinga ko sila mag-usap. Ang narinig ko lang sinabi is para magkakaroon yata ng batch application sa, I don't know, sa civil service yata, or sa ibang, I don't know, pagsasabay-sabayin daw, yun yata ang plano. Anyway, yeah, that's the plan doon, narinig ko. Anyway, if di ko na iniisip. Ang inisip ko ngayon, ginagawa ko during my free time, spare time, is that inaaral ko yung yung data analytics, yung kung ano ba ang job title nun, ano ba ang job description nun ng pagiging data analyst. Baka sakaling makahanap ako ng part-time as data analyst, no? So 4 days ago, starting nung Friday, nag-aral ako sa Google. Before you get the certificate or badge of the course, you have to finish 5 lessons from there, doon, no? So inaral ko siya hanggang ngayon. Kaso ang problema ko, credits last nung Monday, hindi, kahapon, meron na akong free credits na nakuha. Pag uwi ko sa bahay, nawala hindi ko alam kung bakit nagkaganon So ngayon, gawan ko ng paraan kung bakit, kung meron na, kung magkaroon na. So that's it. So ayun, yun ang gagawin ko ngayon sa spare time ko, nag-aaral ako. Para nang sa ganon, I'm ready, I'm prepared when something happens, when something bad happens, na talagang tumagal siya, no? I'm studying, I'm learning, kung loobin, di ba? Kung ipagkaloob na makahanap pa tayo ng part-time, no? Edi go, no? Yun naman ang kailangan natin para mabuhay, yung mga trabaho, ganyan, para part-time, para maitaguyod natin ang ating mga pamilya, di ba? And also, narinig ko sa boss ko before that some of the department heads were intimidated by yours truly. Kaya mas lalo akong ginabahan, kasi lahat kasi ng mga department heads is nasa PSB. And baka there's no chance for me anymore, especially if
yung sinasabi ko sa inyo is personal interest over public interest na yung mangyayari. Na, yun nga, hindi na ako tumaas dahil sa mga ganung nangyayari sa mga projects dito. Though, hindi naman totally ako ang may project. Siyempre, nagtatrabaho lang naman tayo. Meron naman ako at yung mga kasama ko mapagalitan. In line of duty na kami lang naman ang gumagawa. O kami ang pinagkatiwalang gumawa. Diba? Mas mahirap naman yun. Kung sila nga, hindi nila ginawa yung pinatrabaho ng boss. Diba? Siyempre, magagalit din naman sa kanila. Ganun din naman sa amin. Yung mga boss. But for those people na intimidated by me because of how they look at me sa kung ano ako, sa mga boss medyo kinakabahan ako, syempre boss yun pero yung mga taong hindi naman boss, talagang intimidated and medyo angas lang sa akin, who cares? Naangasan sa akin, nayabangan sa akin, hindi know kung bakit. Tatrabaho lang naman tayo. Problema ko ba kung natapat na may alam ako, natapat na alam ko yung mga bagay-bagay, diba? Kayo naman alam ko din naman may mga bagay kayong hindi ko alam. Ganun lang yun. Fair fight, fair play. May mga bagay akong alam ko, mayroon din naman kayong mga bagay na hindi ko alam. So, yun lang naman yun. Wala nang big deal dun. Pero yung maasar kayo sa akin, buwisit kayo sa akin, maangasan kayo sa akin, well, that's life. Ang natutunan ko nga noon sa pagiging student assistant ko, working student, no? Kasi nag 6 years ako sa Wesleyan sa engineering 5 years dapat, pero nag 6 years ako, no? May bagsak kasi ako. So nag-aral ako, nag part-time ako, working student ako before. So ang naging boss ko, nagtrabaho ko as a graphic designer. Sabi nung boss ko, yung kasi yung boss ko na yun, talagang may angas sa katawan. Sabi sa akin, Oscar, mayabang ba ako? Ganun, tinanong ko, mayabang ba ako? Sabi ko, ay, hindi naman sir. Wala naman po, okay naman po kayo sa amin. Sabi sa akin, sinungaling ka gano'n sa akin. Kinabahan ako, sinabi na ako sinungaling. Sabi niya, hindi ako naniniwala, hindi ako mayabang, Oscar. Kilala ko sarili ko. Alam niya na mayabang siya. Pero sabi niya sa amin, sabi niya sa akin, pero tatandaan mo Oscar, iba yung mayabang sa may yabang. Yung mayabang na one word at yung may yabang na two words. M-A-Y-A-B-A-N-G, mayabang, maangas. Yung may yabang, M-A-Y space Y-A-B-A-N-G, may yabang. Ibig sabihin lang nun, kaya mong dalhin sarili mo dahil kaya mo naman talagang dalhin. Yung kasi, big time kung big time. Maangas kung maangas. Kasi, may mga humihingi sa kanya ng tulong, binibigay niya ng tulong. Tapos, ano kasi yun? Alam mo naman yung, siguro, dala na lang din ng pera or sa hirap ng buhay, no? Halos lahat parang napag-aralan niya Lahat kaya niyang dalhin, lahat kaya niyang gawin. Yun Kaya, naalala ko nga, nung sa kanya pa ako nagtatrabaho. Sabi niya, teka lang, may mga bata kasi doon Sukitin nila yung pugad ng ibon. Galing So yan, tuloy ko lang itinreat kasi kami ng boss ko na yon sa labas. Kumain kami. Sabi niya, na-i-deliver na-i-serve na yung mga pagkain, ganyan. Tapos huling dumating yung soup. Sabi niya, where's the manager here? Sabi ganun. Sabi, soup must be served first. Hindi yung last na dumating, galit na galit. Tapos ng boss, tingin na sa kanya lahat. Tama na. Hindi ko kasi alam yung ethics noon. Or etiquette
when it comes to dining up sa mga ganon, na dapat pala yung mga soup is unang binibigay. Galit siya. Huling sinerve yung soup eh. Yun. Oto. Pugad. Kinukuha nila yung pugad. Check nila kung merong itlog. Wala naman sila nakuha. So, yun. Kasi mga bata na to eh. So, yun nga, iba yung mayabang sa may yabang. Yung kaya mo namang dalhin at may buko ka naman. Yun lang, ganun lang yun. Meron kasi talaga siguro mga tao na hindi ka gusto dahil sa asta mo, sa kung anong meron ka, sa performance mo. Ganun siguro talaga eh. And I can nila tumataas due to some, I don't know kung anong mga reasons, kung ano yun. Nabawal na, ay pabawal. So yun, ganun siguro talaga. Hindi ko naman sinasabing may yabang ako, pero mayabang daw ako. Yun na yun. Kaya naman intindi. So, yun ang latest, no? Nag-aaral ako, online course, free by Google. Hopefully, magkaroon ako ng badge, completion of the course. Sana makukuha na parang yung credits. Then, i-attach ko sa LinkedIn. Then, tuloy-tuloy naman ang posting ko sa LinkedIn. Mataas naman ang viewers ko. Meron naman akong profile impressions, viewers, post impressions. Tuloy ko lang yun para maging maganda naman yung performance ko. So, I think that's good for today. It's almost 8. And nakapag-in naman na ako. So, that's it. I'm Oscar. This is Millennial Memo. Personal stars of millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. Thank you for watching. See you again tomorrow. Di pa ako nakapag-post.